Naguguluhan na ako. Naguguluhan na ako ngayon. Dahil hindi ko na alam kung alin sa aking mga panabong ang dadalhin ko sa aming sabungan upang ibangga sa mayahin ni Giorlito. Dahil itong talisayin lang ang nag-iisang panabong na ikinulong ko sa kulungang nasa mismong tapat ng mutya ng mga langgam na aking ibinaon sa lupa. Oh, alam ko sa aking sariling kaya malakas ang loob ng dalawang magpinsang yon dahil meron silang sekreto para sa ikapapanalo ng kanilang mga panabong. Pero papaano ko muling masusumpa yun? Ang nooy nalilitong tanong ni Tay Miguel sa kanyang sarili habang binabagtas na nga niya ang daan patungo sa aming tahanan, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataoy. Teka lang, totoo ba itong nakikita ko? Sa unahan ng daang aking nilalakar ay nakikita ko ang paika-ikang naglalakad na si Lulot, si Tatang Tirong. Tama, siya nga, at malapit ko na siyang makasalubong sa daan sa mismong paanan ng bundok na ito. At nang magkaharap na nga sila Lolo Tirong at si Tay Miguel ay dooy Sir Jess. Oh, Iho, Miguel, ikaw pala yan. Ang pambungad na pagkakasabi sa kanya ng matandang manggagamot ng aming baryo at usap-usapang isang antingang manggagamot na si Lolo Tirong. Opo, Tatang Tirong. Mahinang sagot ni Tay sa kanya. Teka lang, mukhang ikaw ay nanggaling sa ating sabungan. At para bang nanalo yung iyong talang nanghihina at dugo ang panabong. Ang sabi pang muli sa kanya ng matanda. Opo, Tatang Tirong. Panalo nga po itong aking... Pasensya na po mga kamundo, maingay tayo ngayon at nasa tabing kalsada po ang aming bahay. Itong aking talisayang ikinulong ko po sa kulungang nasa mismong tapat ng lupang pinagbaunan ko ng mutya ng mga langgam. At totoo po ang lahat ng mga sinabi nyo patungkol sa bisa ng mutyang iyon. Salamat po, Tatang Tirong. Ganoon ba, Iho? Iba't parang hindi ka masaya sa pagkapanalo ng iyong panabong. Ba't parang magulo? Magulo ang isip mo. May problema ba, Iho? May gusto ka bang itanong sa akin patungkol sa mutya ng mga langgam? Sabihin mo lang at sasagutin kitang muli. Nang puntong yon, Sir Jess, ay hindi na nga nagdalawang isip pa si Tay Miguel. Nahihiyaman siya eh. Pinilit niyang laksan ang kanyang loob. Sinabi niya kay Lolo Tirong ang problemang kinakaharap niya patungkol sa hamon ng dalawang magpinsang sa bungirong tagabayan at doy. Ganoon ba, Iho? Miguel, siguro nakakahalata na ang dalawang magpinsang sa bungerong tinutukoy mo. Anong ibig niyo pong sabihin? Nakakahalata na po sila, Tatang Tirong. Ang may halong gulat at pagtatakang tanong ni Tay Miguel sa matandang manggagamot. Iho, kung ang mga taong yon ay may dalang kargada o mutya para sa kanilang panabong, na katulad mo, ay hindi sila titigil na malaman nilang ikaw ay merong ginagamit na pampaswerte sa iyong panabong. At base na rin sa sinabi mo, yang talisayin mo lang na yan, ang pinanggamitan mo ng mutya ng mga langgam. Pero wag kang mabahala, Iho. Ang lahat ay may solusyon. Isang tunay at mabisang mutya ng mga langgam ang napasayo. Kaya may ibang paraan pa para muli mong magamit ang bisa nito at upang mapatunayan mo pa ang higit na totoong bisa nito. Ganoon po ba, Tatang Tirong? Pero papaano po? Sa papaanong paraan po ba? Ganto, Iho. Hukayin mo! Ang alin po, Tatang Tirong? Hukayin mo ang malakristal na batong ibinaon mo sa lupa. At pagkatapos ay ilagay mo ito sa loob ng iyong bulsang suot na pantalon. Pumili ka ng isa sa iyong malalakas na panapong at siyang dadalhin mo
sa sabungan. Huwag na huwag mong ilalabas sa loob ng iyong bulsa ang mutsyang bato ng mga langgam hanggat hindi ka umaalis ng sabungan.